Pero ang dinig ko guys, nagpaplano ang Viva Records na mag-release ng mga plaka. I think mag-start sila next year, 2025. Yung lahat na nailabas silang mga albums under Viva Records, gagawa nila ng vinyl record format. I hope makasama ito. Itong Christmas album ni Chai kasi ang ganda nito. Yung remake nila na My Grown Up Christmas List. Yan yung duet niya kay Regine sa album na to. Ganda. Bago lumabas si Stel ng SB19, siya talaga yung alam natin yan lahat. Isa siya sa may pinaka-ginintuang boses talaga sa music industry. Kung sa female mayroon tayong belter na si Regine, siya naman sa male OPM artist, si Ched. Yung kanyang debut album, diba? Ang dami doon na ginagamit sa mga amateur singing contest before. Yung version niya ng Somewhere, diba? Rain, Kapag Tumibok ang Puso. Diyos ko po, ang tataas ang kantang yan. Ito naman yung kanyang Christmas album. Diba? May nalaman kayo ngayon. So, ano nga yung isa sa mga lines sa song? I dream of Christmas, I dream of you. Diba? I dream of Christmas, I dream of you. Ano yan? Yung kay Ariel Rivera, medyo mabilis yung tempo. Yung kay Regine, ballad talaga siya na iniba ni Regine yung version niya. Pero same melody and same, yung buong kanta, medyo mabilis lang yung tempo ng Ariel. Diba? Ang ganda ng I Dream of Christmas. And after ng mga ilang years lang, nagkahiwalay din sila. And syempre, nag-ingay na si Jerry De Belen. So yun mga issue natin dati na i-share natin ngayon yung mga napagdaanan natin. I know karamihan walang alam sa kantang ito na related kay Regine yung nasa album ni Ariel Rivera. May pag-uusap siguro sila during that time. Kaya yung mga malalapit kay Regine, itanong nyo na. Tanongin nyo si Regine, bakit ka may song na I Dream of Christmas? Magkakaalaman kung bakit kasama sa album niya yung song ni Ariel Rivera during that time na ginawa niya yung Christmas album niya. Yung album ni Regine na yun guys ay Love Was Born on Christmas Day. Andun yung I Dream of Christmas ni Ariel Rivera. Yung back cover, syempre ang dami mga song. Isa sa mga paborito ko talaga yan, yung I Dream of Christmas na yan. Both Regine and kay Ariel. Pero yung kanyang iconic na song, isa pa yung sa mga paborito ko dito guys, yung Sana Ngayong Pasko, andito. Siguro alam nyo na yung Sana Ngayong Pasko. So noodid ng kantahin natin ano. Tapos yung sa Paskong ito, Sana Araw-Araw ay Pasko. Di ba ang ganda? Ang ganda ng mga song dito. Nakaraang Pasko, di ba? Give our love today. Pasko na, Pasko na. Kahit sa Pasko lang. Silent night na naman. And Pasko sa Maynila. Ang daming Tagalog song. Konti lang yung English. Pero yung English naman, very controversial. Kasi nasa album din ni Regine, yung I Dream of Christmas. Nag-usap yung dalawa. I think same, kasi sila, I think same record company during that time, di ba? BMG, hindi ako sure guys, pa-comment na lang guys. Di ba si J. Polycosmic Records? Ito naman ay BMG. Ay hindi siguro. BMG is part ng Sony Music yan eh. Hindi ako nagkakamali. BMG Pilipinas. So yun guys, naparami na ating mga kwentong nakabaon sa baul. Oh, wala dito yung CD guys kasi pinatugtog ko kagabi. Nasa ating radyo. Yan. Kasi ang ganda nga, nakalimutan kong ibalik dito. Pinatugtog ko guys kagabi kaya wala dito yung CD niya. Ito yung inlay. Booklet. Yan. Bagets. Diba? Produced by Vernie Saturno. Wow, iba talaga si Vernie Saturno. Ano? Yan din ang gumawa ng mga song ni Donna Cruz. Yan. Diba? Young. Kaya talaga na nakuha talaga yung attention ni Regine. Di ba?
Very Filipino. Skin niya talagang... May tawag dito kay Ariel Rivera during the time ng 90s. Kilabot ng mga kulayala. So, isa na si Regine sa nabiktima. Kilabot talaga. Kaya yung nangyari. Diba? Panoorin yung isang concert nilang dalawa. May concert sila nung 90s. Nasa YouTube. Panoorin nyo kung gaano sila kasweet sa bawat isa. As in, nag-kiss sila doon sa concert na kaya siguro nawindang si Jerry that time and hindi niya nakinaya. Sinugod na si Regine. Bahala na kayo guys. Hanggang dyan na lang guys ang may share ko guys. Napaparami yung ating mga bagay-bagay na sinishare sa inyo. Yung nakagandaan ng channel na ito guys kasi na-share ko yung mga nalalaman ko that time. Tinatry ko talaga yung best ko guys na ma-recall yung mga ang dami guys. Nakasilid sa baul guys. Ang dami. Kung kailan, every time na mag-unboxing ako ng mga CD or vinyl records, kung anong artist ang mabuksan natin, gagawan natin ng mga konting trivia, mga kwento na related doon sa binubuksan natin o ginagawa natin ng video. So yun guys. Again, my number 2 favorite OPM Christmas album is Paskong Walang Katulad ni Ariel Rivera. Kilabot ng mga kulayala. So, ang ating nagwagi, aking pinaka-paboritong OPM Christmas album sa taong ito. Kasi next year, iba na namang set yan guys. So ngayon, ito yung 5 paborito ko sa taong ito, 2024. So my number 1 favorite OPM Christmas album is Regine Velasquez, di ba? Second and first, I Dream of Christmas. Andito both album guys yung song na I Dream of Christmas. Basahin yung lyrics ng I Dream of Christmas. So ito guys yung nag-iisang Christmas album ni Regine na nirelease ng Polycosmic Records. Ito yung unang salang niya from Vicor Music jump to Polycosmic Records. Yan. Kasi diba yung pinakauna niyang record deal, ano ba? Sige. Ayaw ko magkamali ha. Yung Love Me Again single, first ever single na Regine, ay release yun ng, kung hindi ako nagkakamali, Polycosmic Records. Pa-correct na lang guys ha. Tapos, ginawan siya ng album ng Viva, yung kanyang self-titled album, na naandun yung Urong Sulong Ka, Kung Maibabalik Ko Lang, and yung kanyang iconic remake ng Isang Lahi. Release yun ng Viva Records. Ito naman, I think yung pagbabalik niya sa Polycosmic Records. Yung una guys, hindi ito. Yung Reason Enough. Pa-correct na lang guys kasi baka i-arrange nyo na lang guys yung pasunod-sunod guys. Kasi ang pagkakaalam ko, itong nauna, sumunod yung Reason Enough. Or yung Reason Enough, sumunod ito. Alin bang nauna guys? And then, saka na ginawa yung international album niya, release sa buong Southeast Asia, yung Listen Without Prejudice. And then yung follow-up doon guys, yung My Love Emotion. And yung last international album niya, na release sa buong Asia ay ang Retro. So, pa-correct na lang guys. Yun ang pagkakaalam ko, pasunod-sunod. So, kaya ito guys, yung pagbabalik niya sa Polycosmic Records. And after ng Rain, tama ba guys? Hindi. After ng Cover Volume 2, bumalik ulit siya sa Polycosmic Records. Nirelease yung Low-Key and yung Fantasy. And then yung Hulog Ka ng Langit. And then bumalik na naman siya sa Viva. Yun naman ang ginawa niyang album ay ang Regine 3.0
Something like that. Yung isang album yung 3 disc. May isang version, may isang original songs, and then yung parang ni-record niya ulit yung mga iconic niya mga song sa isang disc. Maganda yun, pero yung changes ng kanyang boses talaga, guys. Bakas na doon sa album na yun. Kaya yung pinaka-last niyang album na talagang original na boses niya talaga, yung Hulog Ka ng Langit. Pero medyo ano na nga doon medyo may something na. Pero maganda pa. Parang yung original na boses pa talaga maririnig mo. Pero nang nilabas ng Viva Records yung 3.0 album, hindi na talaga naikubli yung pagbabago sa boses ni Regine. Ang laki ng pagbabago ng boses ni Regine. Mapapansin nyo. Pero okay lang naman kasi wala na kailangan patunayan pa si Regine, di ba? Ano lang to, pambonus na lang sa mga fans sa atin. And yung kanyang Frame, ang dami niyang ginawa. Hindi lang sa music, pati movies. Ang dami, tagtad din siya ng mga commercial, mga endorsement. Isa sa mga workaholic na artist dito sa Pilipinas si Regine, sa totoo lang. Kaliwat ka ng mga concert abroad, dito sa Pinas, nationwide, di ba? Walas walang pahinga, kaya siguro nag-asawa siya, sobrang late na. Kasi sobrang workaholic. Ganun. Kaya yan yung mga isang basihan sa pagiging successful, especially sa music industry, yung pagiging workaholic, saka yung love mo talaga sa passion mo. Kumbaga, hindi mo mararamdaman yung pagod kasi yung passion mo talaga na andun eh. So, sinabayan niya ng work talaga yung passion niya. Kaya ngayon, isa na siya sa mga legend, kumbaga iconic, kumbaga icon. OPM icon. Diba? Papunta na nga si Regine, guys, sa national artist, diba, for music. So, sinusulong na yan. And sana wini-wish natin yan someday. Kasi isa talaga si Regine sa pwedeng ma-consider talaga na gawaran ng ganyang award sa kanyang career. Hanggang ngayon, di ba? Namamayagpag pa rin yung career niya. Nakakaya naman sa mga baguhan kasi si Regine talaga pag nag-launch siya ng mga concert sa mga malalaking arena, big dome talaga, kumbaga sold out. Ganun siya ka-successful. Kahit nag-iba na yung boses, hindi pa rin nagbabago yung pagsuporta ng mga fans. Kasi nakita nila kung paano tinarabaho talaga ni Regine yung kanyang tinatamasa ngayon. Tinarabaho niya talaga na sobrang trabaho. Wow. Kasama yung kanyang father na si Mang Jerry. Silang dalawa talaga. Tandem. Kumbaga, kung si Mariah ay mayroong Walter Afanasieff nung panahon niya, kay Regine naman dito sa Pilipinas, talagang si Papa niya, he never nag-stop sa kasusuport sa kanya. And si Regine kasi talagang sunod lang ng sunod kung anong mga instruction sa kanya, especially si Papa niya during that time. Diba? Yun ang kagandahan kay Regine, talagang yung respeto niya sa parents, especially kay Mang Jerry. Grabe. Kaya successful siya ngayon. Na-bless siya ng sobra. So ngayon, guys, wala akong pinapatamaan na ibang tao, pero I mean, pag nirespeto mo ng sobra yung parents mo, may balik yan sa yung maganda blessings. Hindi lang sa iyo, pati sa mga magiging anak mo, di ba? Sa mga darating pa mga generation na pinagmulan ka, yun ang makaka-receive ng mga blessing, hindi lang ikaw. Kaya importante yung pagre-respeto sa mga magulang. Ganun si Regine. So, kahit sa mga co-artist niya, grabe si Regine. Wala akong nabalitaan na dinisrespect niya or ano. Instead, tinutulungan niya pa yung mga baguhan ngayon. Diba? Kaya grabe yung pagrespeto sa kanya. Kaya, I hope maging national artist din si Regine someday. Sabi niya nga, hindi pa ngayon kasi mas marami pa daw deserve sa kanya. Ganun si Regine ka-humble. Mas marami pa daw sa kanyang mas deserve. So yun na munang unahin
bago siya. Galing mismo yung kay Regine. So ito guys, yung first pressed, yung kauna-unahang nilabas, hindi ito reissue. Ito yung first press. I think, na-unboxing ko ba to dito? Buksan ulit natin. Diba? Iba yung CD. Yung reissue, red yan. Color red yung CD niya, yung disc. Tapos ito yung inlay. Don't forget to like and subscribe, please. Para naman dumami na tayo. Yan, para enjoy yung ating samahan dito sa ating YouTube channel. Marami pa tayong ma-share sa music, di ba? Ito yung inlay guys. And ma-share ng mga collection na yung iba mahirap nang makita ngayon. So, gagawa natin ng mga unboxing yan dito sa ating YouTube channel. Bang na itatago nating collection sa mga nakaraang panahon, dekada. Kasi ngayon sa Pilipinas, wala na mga physical album guys. Kaya, tatry natin yung best natin makapagawa ng mga videos. Ma-share natin sa ating mga viewers yung mga nakaraang mga ginawa ng mga paborito natin mga artist. So, yun guys. Ganda niya dito, oh. Yan guys, sa church siyang ginawa yung Photoshop nito. Itong photo ito guys, ito ay sa harapan ng simbahan. Nakalimutan ko yung church guys, pa-comment na lang. Ito naman may bit-bit siyang parol, di ba? Lahat yan guys kinuha doon sa sa church na yon. Yung family ni Regine, andyan pa si Mang Jerry. Yang bunsong lalaki guys, dentista yan guys. Si Kakay naman manager niya. Ito namang isa, I think si Deca. I think personal assistant niya. And lahat yan na pagtapos ni Regine sa pag-aaral. Ganon si Regine, kahuwaran na tao. Idol, hindi lang ng kanyang pamilya, ng sambayan ng Pilipino. Kaya nakaka-proud. Ito yung cover, iconic. I hope gumawa ulit si Regine ng Christmas album na release ng Star Records. Sana, para mayroon siyang part 2. Di ba si Mariah guys may second Christmas album na ginawa? Yung may O Santa. I hope si Regine gumawa din ng second Christmas album para every Christmas dadaos din siya ng Christmas concert or parang ganon. Ang ganda ng mga song sa album na to guys, sobra. Gaya guys ang sinabi ko, andito yung I Dream of Christmas. So, bukod sa I Dream of Christmas, ang ganda ng version niya guys ng Payapang Daigdig. Ang gabi payapa, lahat ay tahimik, pati mga tala sa bukaw na langit. Yan, ganda niyan guys. Kainin ng hangin. Medyo sinisipon ako guys, na mga malat ako. So, andito guys yung track number 1, Remember This Christmas, Maybe Next Year, Christmas Wish, Starborns, Right at Christmas, Hold On To Your Dreams. Wow, ganda nito. Himig Pasko, Ikaw sa Paskong Ito, Love Was Born on Christmas Day, Cradle Me This Christmas, Believe It. Ito ginamit naman to sa, I think, Ibon Adarna. And then, I Dream of Christmas, Payapang Daigdig. Yung last track guys, ang ganda, Payapang Daigdig. Saka yung Hold On To Your Dreams. Saka yung Believe It. Ang dami, halos lahat ng mga paborito ko to guys eh. Walang tapon na sa album na to. Maybe Next Year, Remember This Christmas. Ay, lalo na yung track number 1, ang ganda niya, Remember This Christmas. Medyo
up-tempo siya ng bahagya. Remember this Christmas, darling, it's the best time everyone. Parang ganon. The love I gave you as I let you go. Remember this Christmas, darling. Remember this Christmas and remember me. Parang ganon. Parang hindi pa sigurado guys, ano. Makakalimutin kasi ako guys sa lyrics, pero yun yung Remember This Christmas. Saka isa pa sa mga paborito ko dito guys, yung iconic na traditional Christmas song, yung Himig Pasko. Track number 6. Yan, iconic na song dito sa Pilipinas, yung Himig Pasko. Ang dami ding nag-remake niyan. So yan guys, yung ating number 1, yung album ni Regine. And yung ating number 2 naman, yung album ni Ariel Rivera. So, part na yun ng history ni Regine. Kaya, Ariel, Regine, Ariel. Bahala na kayo guys. Diba? Kahit pa paano, may nababalikan tayo yung mga kwento nung panahon. Number 1, number 2. And syempre yung kasama niya sa Do Re Mi, Donna, yung pangatlo. At yung pang-apat naman, yung ating male iconic artist na golden voice, Jed Madela. Jed Stel. So bahala kayo kung sino para sa inyo may pinakamataas na boses. Sino ba guys? Stel ba ng SB19 o si Jed? Comment nyo sa comment section guys. And yung ating panlima, Soul Diva. Yung kanyang Kung Kailan Pasko. So yun. Ito guys yung aking 5 favorite Christmas OPM Christmas album. Yan. I hope guys mayroon kayong mga naitatagong collection na ganito. Hindi ko lang alam guys kung alin ang unahin ko. Minsan, kagaya kahapon ang pinatugtog ko kay Ariel Rivera, and then nung isang araw kay Regine. And then ito naman kay Jai nung last week pinatugtog ko to. Halos 3 days ko atang pinatugtog to sa Donna Cruz, sabay-sabay yung dalawang yan. And ngayon, parati kong pinapatugtog yun si Ariel Rivera and Regine, yung dalawa. Abangan nyo guys, next time, gagawa na tayo ng mga unboxing, especially sa mga OPM artist natin, na mga naitatago kong collection. So, gagawin natin yan ng mga unboxing video and reviews, kagaya ng ginagawa natin ngayon. And kinakalkal natin yung history. Diba? Ang saya ng history ni Ariel and Regine. So, pa-comment na lang yan guys kung ano yung mga, kung may gusto kayong pabuksan or gawa ng review o kalkalin yung history. Willing tayong gawin yan guys dito sa ating YouTube channel na Musica World Music. Thank you for watching guys. Don't forget to like and subscribe and always be kind. God bless us guys. Yeah.